Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Sabi niya, sa case ko po, temporary dismiss after 2 years temporary restraining order. Pwede po ba ako mag-file ng motion to dismiss? Ilinawin ko na lang, ganito po yan, ano? Kung ikaw ay nasampahan ng kasong kriminal, di ba? Krimen, ikaw ay akusado. Meron kang karapatan para sa mas mabilis na paglilitis, ano? Yung speedy trial na tinatawag. Kasi nga, justice delayed is justice denied. Justice denied, yes. So kapag halimbawa, ikaw ay nasampahan ng kaso, hindi naman uma-attend yung kalaban mo, inabot na ng ilang hearings na, hindi uma-attend yung kalaban mo, ginagawa ng piskalya, pinapa-dismiss yan provisionally. Actually, ang magsasabi niyan, yung abogado mo, dinidismiss siya provisionally. Ibig sabihin, hindi mo na i-dismiss siya provisionally. Mag-aantay sila ng period na matapos ang 1 year or 2 years. Depende kung sa gaano katindi ang krimen. Kung maliit na krimen, plunder, 1 year lang. O kung halimbawa naman ay murder, 2 years. So, ibig sabihin, nakadismiss na yung kaso mo kasi wala namang uma-attend na kalaban. Sasabihin ng piskalya, wala po akong magagawa kasi i-dismiss dahil wala naman po akong ebidensya, dahil wala namang uma-attend sa kaso na ito. Ikaw ay palalayain provisionally, pansamantala, dahil na-dismiss ang kaso mong pansamantala. Ngayon, after 1 year, kung maliit na kaso yan, or after 2 years kung malaking kaso, babalik ka sa korte para yung kaso mo, yung dismissal ay maging permanente na. Kaya may mga nangyayari dyan, halimbawa na-dismiss yung kaso mo, di may 2 years ka nga antayin. Bago matapos yung 2 years, bigla nga yung lumitaw yung complainant at gusto nang ituloy, matutuloy uli ang kaso. So yun yung significance ng provisional dismissal. It only becomes final after the lapse of the 1 or 2 year period provided for by law as the case may be. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.